Wow! Oh my gosh! Lakas pala nito, 180cc. Grabe acceleration nyo. Alright. Magandang araw sa inyo mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy. And for today's video, nandito tayo ngayon sa San Simon dito sa FKM Motorcycle Philippines. So kung mapapansin niyo, napakaraming motor sa likuran natin. So nandito po tayo sa kanilang warehouse dito sa San Simon, Pampanga. At maswerte tayo na na-invite dito para i-review lahat ng kanilang available na unit or demo units na nandito ngayon. So kamakailan lang ay ini-release or ini-launch itong ADB 180. So nauna kasi dito yung Glider 500 nila at yung Slick 400. Pero ito, after a few months, ini-launch nila itong ADV 180. So ngayon, alamin natin ang specifications nito, features, kanyang presyo, at kung bakit itong motor na to ang dapat mong bilhin. So tara, simulan na natin ang video. Okay, FECON or FKM ADB 180. So, hindi lang natin to basta marireview or matitignan sa personal, pati yung kanyang features. Kung hindi, matitest ride din natin ito. Pati na rin yung kanilang mga demo units dito. So, actually, lahat ng motor nandito. Ayan. Ito yung mga demo units natin. Meron tayong Falcon, Victorino, Venture 150. Nandoon yung Glider 500 at yung Slick 400. At iba pa, no? Oh guys, ito si Ma'am Dairin, kasama natin. May hawak sa atin dito sa FECON. Thank you, ma'am. Okay, so bago tayo pumunta sa kanyang specifications, features, and price, i-walk around ko muna kayo dito sa motor na to. Okay, FKM Venture ADB 180. So kung mapapansin nyo, parang mas mataas siya compare sa mga Venture 150 nila. So dito muna tayo sa harapan. Kung mapapansin nyo yung kanyang ilaw, malapad na pataas. So para siyang kamuka ni Venom, ganyan. And then wala siyang beak. Ayan, telescopic suspension. Dito naman sa ating gulong, ito yung isa sa mga nagustuhan ko dito, yung kanyang spoke rims. Napakaganda. Kulay gold, naka dual sport tire. At kung mapapansin niyo yung kanyang mga spoke, ayan, sa labas nakalagay. So siya ay tubeless and then naka dual sport tire yung kanyang standard issue na gulong. Talagang pang ADV na pang ADV yung formahan niya. Sa atin namang front fender, ayan, malapad, merong sticker ng orange. Dito naman sa kabila, sa ating braking system, naka wavy disc brake siya and double piston brake caliper. So ABS with traction control, and then sa ating suspension, telescopic. So ito yung itsura niya sa tagiliran, aggressive. At sa kanya namang turning signals, ayan po sa gilid. So buksan natin yung kanyang mga ilaw, buhayin natin yung kanyang panel. So ayan po yung kanyang daytime running light. And para naman sa ating turning signals, sequential po yung ating turning signals. So meron din tayong dashcam dyan. Ayan, kung mapapansin nyo sa ating camera. Ayan, dyan po nakalagay yung ating front dashcam. So buhayin natin yung kanyang engine para gumana yung ating headlight. So ayan po yung itsura ng ating headlight. Naka high beam na po yan. 4 na projector lamp yung ating gamit. All LED. Napakaliwanag po niyan. At dito naman sa ating brake light at turning signals, ayan po yung itsura ng ating brake light. So turning signals natin, blinker lang. Merong tig-isang LED. And then meron din tayong ilaw para sa plate number. So dito naman sa ating fairing sa harapan, meron tayong lining ng orange, and then meron tayong emblem ng FKM, tapos yung kanyang paint job, white, glossy white, at napaka-elegante. So visor natin or windshield, mataas, adjustable. Pipihitin nyo lang yung knob na yan para bumaba yung ating windshield. So sa atin namang footboard, mahaba at pwedeng iunat yung ating paa for maximum comfort. Meron ding plastic na cover dito sa gilid para hindi magasgasan ng inyong. And then meron tayong mga extra fairings dito na naka-honeycomb yung design. And then meron din tayong carbon-inspired na mga fairings. Ayan. So meron tayong ADV 180 na sticker dito. Meron ding linya ng orange. Dito naman sa ating likuran, ito yung ating airbox and yung ating CVT.
So sa ating CVT cover, hindi po yan basta plastic lang. Yan po ay alloy casted. So wala lang tayong volume dito dahil hindi natin naikabit yung ating microphone kaya tayo ay nagvo-voice over. So ayan, pinipitik-pitik ko pa yan. Alloy casted, plastic, and then sa ating airbox, plastic. Sa likod naman, naka-dual sport tire din, naka-spoke rims. Ang ganda talaga ng mga spoke rims nila, no? Nakakulay gold and tubeless. So sa size ng ating mga gulong, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung ating front and rear tire sizes. Meron din siyang tire hugger at dalawa yung ating suspension sa likuran. Ayan, gas charge sila parehas. Sa atin namang tail fender, alloy casted itong pinipitik-pitik ko na to, and then the rest is plastic. Tapaludo, mahaba, sporty. And then meron din tayong bracket para sa plate number. So meron din tayong top box bracket, alloy casted yan, na naka-silver color. So ito po, standard issue na ito. Meron na talaga silang mga top box bracket kahit sa Venture 150, 150 Ultimate, and then dito sa ADV 180. Sa atin namang exhaust, ayan, naka-stainless steel or naka-stainless cover. And then plastic yung ating tip, kulay black. And kung mapapansin nyo yung ating mga bolts, ayan, parang white gold. Sa atin namang heat guard, plastic, medyo maliit, pero I think hindi natatama ang paa ng inyong OBR dyan. Sa atin namang radiator, ito yung kanyang cover. Liquid cooled na po itong ADV 180. Ayan, yung swing arm natin is alloy casted din na naka-silver color plate. Sa atin namang braking system, single piston brake caliper. Napakalaki nung piston na to, no? Ayan, hindi siya basta ordinaryong brake lang. Sa tapakan naman natin para sa OBR, meron siyang spike. Although mas prefer ko yung mga rubber, pero okay na rin ito. Ayan, alloy casted din. Enough na rin yung lapad niya. Sa atin namang keyless switch, ito po yung ating remote, malaki. Meron tayong unlock, answer back, and alarm. So meron din po itong mechanical key na nakatago. Ayan yung button sa likod. So pipindutin lang natin yung button sa likod at mahuhugot na natin yung ating mechanical key. So ayan yung lock, answer back, and then unlock. Sa atin namang ignition switch, meron siyang backlight na kulay blue. Andyan din yung ating fuel and seat button. Ayan, so ito yung kanyang fuel tank, 10 liters. Cover niya makapal din, ano? Dito naman, naka-tapered handlebar tayo. Meaning, makapal dito, papanipis dito sa dulo. Kanyang TFT display naman, turn on natin. Ayan. Ganda nung kanyang animation, hindi malag. So, ang laki ng TFT niya, no? Malaki pa sa palad ko. At nababasa lahat ng numbers and figures. Meron pala siyang idling stop system dito. So, sa mga hindi pa nakakalam ng idling stop system, ito yung pag naka-on yung ano nyo at na-traffic kayo, meaning pag 5 minutes na umandar yung motor nyo, mag-activate na yung idling stop system. And then pag nahinto kayo sa traffic, mamamatay ang inyong makina. And then para ma-activate ulit yung inyong engine, iti-twist nyo lang yung inyong throttle ng bahagya. So, mamaya susubukan din natin yan pag tinest drive natin ito. So, andyan lahat ng ating information. Karagdagan lang sa mga meron tayong digital temperature, meron pang engine temperature, and then I think ito yung sa labas. Meron tayong ABS, may traction control din ito. Ayun, traction control, check engine, RPM, digital, ito, meron din siya, parang analog digital, speedometer, trip, total odometer, fuel gauge, voltmeter, time. And then yung mga ibang settings niya, dito na lang din magagalaw sa kanyang switch. Ayan, yung backlight niya, na-adjust din yung kanyang backlight. Sa kanyang controls naman, gusto ko ito, illuminated or may backlight yung kanyang mga switch para hindi kayo mahirap hanapin kung saan yung pipindutin nyo, lalo na sa gabi. So meron tayong idling stop system switch, hazard switch, electric button. Dito yung kanyang selector, wala doon sa TFT display. Meron tayong passing light. Dito yung kanyang high and low beam, turning signals, and then horn. Sa ating side mirror naman, medyo sporty, hindi siya yung OA na malapad pero mahaba siya. Halos nakalabas yung side mirror lagpas dito sa kanyang handlebar. May cover, ayan, okay na rin ang stem. Tapos yung ating mga brake fluid canister, okay naman. And then merong 4-stage yung kanyang mga lever, adjustment, both brakes. Tapos may logo tayo ng FKM dito. Ito naka CNC alloy yung kanyang handlebar cover. Handle grip naman niya, hindi sobrang lagkit.
pero malambot, makapit. And then meron tayong alloy na bar end slider. So sa kanyang upuan naman, ayan, dito pinipindot. Unlike kay Venture 150, meron kasama dito sa remote, no? Seat cover natin, okay naman. Dalawa yung kanyang texture. Rough dito sa likuran. Medyo makinis dito sa harap na makapit. And then again, dito may magaspang. And then separate yung upuan ng pilon sa rider. Hindi siya yung buong one piece na smooth na ganon. Meron siyang separation. And then gusto ko yung pagkabukol dito ng upuan konti. No? So makapal yung kanyang seat cushion. Malambot. At sa kanya namang U-box, napakalawak. Kasya po rito half face helmet pero full face I don't think so kasi meron siyang nakaumbok dito no, yung sa kanyang engine. So malaki na rin. I think nasa 15 to 18 liters itong kanyang U-box. So dalawang nutshell tingin ko kasya pero I think isang half face, isang nutshell kasya naman. Dito sa ating under seat, wala siyang lagayan ng tools, hindi ko lang sure. Pero I think may kasama namang tools itong motor na to kapag binili ninyo. So ayan, hindi siya basta kumakalabog. Meron siyang spring dito. And then tsaka nyo siya itutuloy na ibaba. So punta naman tayo sa kanyang technical specification. So hawak natin yung kanilang brochure. Pero dahil bago lang itong ADB 180, sa website pa natin siya titignan. Wala pa silang na-print ano. So tayo guys, hindi tayo galing-galingan na vlogger na kakabisaduhin natin ng specifications at saka natin sasabihin sa vlog. Kung ano yung nasa website nila, yun yung babasahin ko sa inyo para walang magkulang at wala tayong maling masabi. So engine niya is 180cc. 4 valves, single overhead cam, liquid cooled. So nagpo-produce siya ng 13.6 kilowatts at 8,500 RPM. Maximum torque niya 17.2 Nm torque at 6,500 RPM. Fuel injected siya, CVT or automatic or belt driven, kahit alin doon. Front suspension, telescopic, tapos dual shock absorber with gas charge dito sa likuran. Size ng gulong sa harapan, 110/80 rim 14 at 130/70 rim 13 sa likuran. So parehas naka-disc brake with ABS. Yes, tama po kayo nang narinig. ABS po siya front and rear. So sa dimensions niya, hindi ko masyadong binabanggit yung overall length, weight, height niya. Sa wheelbase, usually ang inaalam lang naman natin dyan is yung seat height, ground clearance, curb weight, and then yung kanyang fuel capacity. So sa seat height niya, 790 millimeters. Medyo mataas po yun kasi gawa nung kanyang suspension sa likuran. So ground clearance niya, 156. Curb weight niya, 135 kilograms. Napakagaan na po no. And then kanyang fuel tank capacity, 10 liters. With approximately fuel consumption, 35 to 40 kilometers per liter. Matipid na po yun. So available siya sa white, gray, and black. Ito pong nandito ngayon sa atin ay white po ito. Yan. Additional sa kanyang features, bukod sa ABS parehas, meron din siyang traction control, idling stop system, ayan, magandang TFT display, all LED siya, at meron siyang dashcam. So additional sa ano niya is yung kanyang spoke rims. Ang lakas makapogi. So ngayon naman kasi standard na rin kasi talaga sa panahon natin ngayon 2024 ang liquid cooled at fuel injected. So yan po si FKM ADB 180. So ngayon iti-test ride naman natin siya para ma-feel naman natin yung kanyang performance, engine performance, suspension, ergonomics, and then yung kanyang traction ng mga tires. So guys, pag nagte-test ride tayo, hindi tayo nagta-top speed. Hindi rin kasi natin to ilalabas dito sa buong parang subdivision ng warehouse dito. So magpapaikot-ikot lang din tayo dito sa mga warehouse. Okay? So unang upo natin sa ADV 180. Ganito po ang isang 5.6 dito sa 790 mm. Tiptoe tayo. Ayan. So dahil magaan lang ang motor, 135 kilograms lang siya. Manageable yung kanyang timbang. Medyo malapad lang yung kanyang upuan, kaya tayo tiptoe. Kung paano nyo po nakikita yung kanan pa ko, ganon din yung kaliwa ko. Okay, so test ride na natin ito. Ayan. Nalimutan natin side pocket niya. With USB charger po siya, no? Okay na rin yung kanyang pocket, malalim. Tapos malawak. Alright. Oh, wow. Tahimik yung kanyang start, ano. Alright, let's go. Oh, lakas.
Ano, Fecon Solid Motorcycle Manufacturing Corporation. Yan, may speed limit dito pero doon lang 'yon sa bandang nakikita tayo. Dito lang tayo sa Tago. Sa sulok kasi tayo, no. So, upuan, ang lambot. Siguro dahil magaan lang din ako kaya parang matigas yung suspension sa akin. Sa harapan naman, lambot ng suspension. Wow! Oh my gosh! Lakas pala nito, 180cc. Grabe acceleration nyo. Ganun-ganun lang, 80 na tayo agad. How about braking power? Let's try. Both brakes, ha. Oh. Wow. Medyo na speechless ako doon sa ABS na pumutok. Ang lakas kasi talaga nung piga ko, pang skid talaga yun. So pag nagbe-brake tayo, ako base lang sa akin to guys. Pag nagbe-brake ako, ang gamit ko 70% sa harapan, 30% sa likuran. Kasi ang likuran, pang stabilize lang siya. Pang stabilize lang yan ng motor. At ang front brakes talaga, nandyan talaga lahat ng stopping power. Ayan, oh. Kapag kasi yung force ng motor, dun mo inasa yung brake sa likod, natural, i-skid lang yung likuran. And then yung buong harapan niya, gusto pang umabante, no? Unlike pag brake ka, nakasubsob. Yung grip ng front tires mo, kakapal. Dadami yung grip mo. Yung traction mo, no? Hindi ka nakaangat sa kalsada. Ayun. At the same time, yung pagkakasubsob ng iyong motor, yun din yung isang reason kung bakit maganda yung braking sa harapan. Nakakapit permis yung gulong mo, hindi tutulas. Kaya I-suggest sa mga hindi pa nakakaalam dyan at hindi pa mga nakaka-attend ng mga seminars ng iba't ibang motorcycle trainings, ayan, 70% sa harapan, 30% lang sa likuran. Pero kung nagtitipid ka at hindi ka naman sobrang tulin, pwede likod-likod lang. Wala namang masama dun. Pero kung gusto mo laging maximum safety, front brakes gamit ka. Promise guys, ang lakas niya. Dual sport tire, yes, makapit ito kahit saan. Mabuhangin, semento, spalto. Pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo ng maganda-gandang tires, I suggest Corsa Cross S. So papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung idling stop system nya. Full stop muna tayo, no? Ayan, pag full stop nya, within 5 to 10 seconds mamamatay ang engine. So ito, pag nasa traffic ito or like nasa stoplight, ganyan. And then kapag i-activate nyo naman siya, hindi nyo na kailangan pindutin yung kanyang starter button. Iti-twist nyo lang yung kanyang throttle. See? So upuan niya, okay, pasadong pasado, naiuunat ang paa, maximum comfort. Malambot ang suspension, medyo makatag yung semento, kaya nafe-feel ko yung pagka-wavy. Hindi siya yung lubak-lubak, ha. Nimble ang bike kasi magaan. Lalong-lalo na yung sa kanyang engine. Talagang mas maganda yung kanyang power to weight ratio. Sa mga naka 150cc dyan na venture or yung mga naka gusto magpalit ng mas murang motor pero mas malakas na cc at mas maraming features, ito na guys ang maisasuggest ko sa inyo, or ito na talaga yung bike na yon, ADV 180 from Fecon or FKM. Ang lakas ng niya, acceleration. Try natin ulit. 20. 80 na tayo agad, no? Ganon-ganon lang. Sa arangkadahan at bakbakan, hindi ka talaga mabibitin sa bike na to. Pero pagdating sa kanyang presyo, ay, sobra-sobra pa. So, introductory price nga pala nito, 168,000. Mura na yon. Mas better ito. Mas maraming laman, mas maraming features, mas malaki ang makina,
Mas maganda TFT. Yan, kung gusto niyo talaga ng mga budget, ano, mas mura sa ano. So, ito FKM. Meron silang ino-offer dito. Marami silang ino-offer ng motor dito na mas mababa sa price pero mas maraming features. Okay. So, side stand niya, merong kill switch sensor ito. Yes, meron niya. And then meron din siyang center stand. Napakagaan, simple i-center stand. Plus, ito talaga. Pag tinignan mo yung bike, gold mugs, gold rims, ay, ang pogi. So, napawaw talaga ako sa kanya. Bukod sa ang laki tignan ng bike, ang lakas ng engine, pero ang gaan ng timbang. Yan, nice one, Fecon. Okay, so yan ang review natin para sa FKM ADB 180. So, kung mayroon kayong katanungan at kung ano masasabi nyo sa motor na to, comment nyo lang dyan sa comment section sa ibaba. So, once again, maraming salamat sa Fecon Motorcycle Philippines or FKM Motorcycle Philippines para sa pag-review natin ito at sa pag-test drive natin at sa ibang demo unit pa na nandito kung kakayanin natin maghapon. So, like, comment, share, and subscribe and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So, ayan, naka-helmet pala tayo. Try na nating i-adjust yung visor niya. Ayan, ganyan po na-adjust yung kanyang visor. Yun, ride safe and see you on my next one.